Isa sa inyong lahat, mga kaibigan, minamahal, sa pagpapatuloy po ng aming pangangaral ng salita ho ng Diyos. Alam namin ho, kayo po ay may pinapaniwalaang Jesus sa inyong buhay, sapagkat yan po ay tinuro ng relihiyon. Subalit, ano po bang sinasabi ng Bible? Ang sabi ho ng Bible patungkol sa Panginoon, "Ye believe not that I am, you shall die in your sin." Sa mga tuwid bagap, kaibigan, kung iba ang pagkakilala mo sa Panginoong Jesus, kung ang pagkakilala mo ay ibinigay lamang ng relihiyon sa iyo, ang sabi ng Bible, kung hindi mo siya kilala na siya ay siya nga, ikaw ay mamamatay sa iyong kasalanan pa rin, kaibigan. Hindi sapat, kaibigan, na kilala mo si Jesus bilang tao lamang. Hindi sapat na kilala mo si Jesus bilang propeta lamang. Hindi sapat na kilala mo si Jesus bilang maliit na Diyos. Hindi din sapat na kilala mo si Jesus na siya po ay tao lamang at wala pong kakayahang magligtas sa iyo. Ang sabi ng Bible, kaibigan, siya po ay tagapagligtas. Siya po ay Diyos. Siya po ay nagliligtas ng mga makasalanan na walang kakayahan na iligtas ang kanyang sarili. Alam niyo po, kaibigan, kaya kami nangangaral dito po sa inyo, hindi dahil sa aming grupo, hindi dahil po sa aming kinaaniban na grupo, kung hindi, kami po ay nangangaral ayon po sa Biblia, hindi patungkol sa relihiyon, ayon po sa katotohanan na sinasabi ho ng banal na kasulatan, sapagkat ang katotohanan na sinasabi ho ng Bible sa Isaiah 59 verse 2, "Your iniquities have separated between you and your God. Your sin have hid His face from you, that He will not hear." Ang katotohanan po na sinasabi ng Bible, ang bawat isa po sa atin ay iwalay sa Diyos. Iwalay sa Diyos, separated po sa Diyos. At ang Diyos po ay nakatago ang kanyang mukha, nakakubli ang kanyang mukha, at ang kanyang tenga ay nakatakip upang hindi po siya makinig sa atin, kaibigan. Yan po ang sinasabi ng Bible. Bakit po ang tao ay hiwalay sa Diyos? Bakit po ang tao ay hiwalay sa Diyos? Sapagkat ang Bible po, sinasabi ho niya, tayo po ay nahiwalay dahil po sa tinatawag na kasalanan. Kasalanan po na kalikasan ng isang tao. Sapagkat ang sinasabi ho ng Bible sa Romans chapter 3 verse 10, it is written, "There is none righteous, no, not one." Walang matuwid, wala kahit isa. At kung ang tao po ay hindi matuwid sa harapan ng Diyos, sa makatuwid po, ang tao po ay hindi makakasama ng Diyos sa kanyang lugar. Sapagkat ang Diyos, ang kanyang kalikasan ay isa pong banal, isa pong matuwid, isa pong righteous, isa pong banal, walang bahid na karumihan, walang bahid na kasalanan. Sa makatwid, ang kalikasan ng tao ay napakalayo sa Diyos. Ang kasalanan ng tao po ay isang maruming basahan. Yan po ay tinutukoy ng Bible. Tayo po ay maruming basahan sa harapan ng Diyos. At hindi po karapat-dapat na kasama po ng Diyos sa bayan niya. Sapagkat ang sinasabi ng Bible, "For all have sinned and come short of the glory of God." Ang lahat ay nagkasala at hindi makakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Walang pag-asa, kaibigan, kung ang kasalanan natin ito ay magbabayad ng doon po so dagat-dagat ang impyerno na sinasabi ho ng Bible. Ngunit, kaibigan, huwag po tayong mag-alala. Meron pong sinasabi ang Bible, merong mabuting balita, merong gospel, kaibigan, merong ipinadala ang Diyos dito sa mundong ito. Meron pong pinadala ang Diyos na isang regalo sa atin.
ang tinutukoy po ng Bible na regalo ng Diyos ay walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Siya po ay regalo ng Diyos. Ang sabi ng Bible, kaibigan, sa John 3 verse 16, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life." Kaibigan, tinahak tayo ng Diyos. Kaya ibinigay niya ang kaisa-isang bugtong na anak. Ngunit kaibigan, meron po siyang kondisyon. Anong sabi niya? Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kailangan mong sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, kaibigan, upang siya po ay makilala mo siya, upang siya po ay ikaw po ay kanyang iligtas mula sa impyerno na tinatawag ng Biblia. Alam niyo po, ang impyerno ay mas maraming binanggit sa Bible kaysa sa langit. Sapagkat ang impyerno po ang pinapangaral ng Panginoong Jesucristo kung siya po ay nabubuhay dito po sa mundong ito. Yun po ang pinakamaraming binabanggit niya dito po sa mundong ito, nung ang Panginoong Jesucristo ay nabubuhay pa po, nung siya po ay nandito sa katawang tao. Kaibigan, wala siyang mukhang bibig, kung hindi ang tao po ay magdudusa sa impyerno kung hindi po siya makikilala ng tao. Ano pong sinasabi ng Bible ng Panginoon sa Mark chapter 9 verse 44? "Where the worm dieth not, and the fire was not quenched." Ang sabi ng Bible, kung saan doon ang uod ay hindi mamamatay at ang apoy ay hindi mapupugnaw. Sa mga kaibigan, ang sabi ng Bible, ang apoy doon ay hindi mamamatay. At ito po ay pangwalang hanggang pagdurusa. At ito po ay tinatawag din ikalawang kamatayan. Unang kamatayan, kaibigan, ay mamamatay kang physical. Ikalawang kamatayan ay mamamatay kang spiritual. Kaya ang sabi unang Bible sa Revelations 20, 14 and 15, "Death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire." Ang sino mang hindi makita, ang sino mang hindi masuntungan sa aklat ng buhay, ang sabi ng Bible ay itatapon sa ikalawang kamatayan. At ang ikalawang kamatayan ito, kaibigan, ay walang iba, ay ang dagat-dagatang impyerno. Alam niyo po, kaibigan, dito sa mundong ito, mainitan ka lang, mapasok ka lang ng tubig, ay hindi mo gugustuhin. Gaano pa kaya yung ikaw ay itatapon sa tinatawag na dagat-dagatang impyerno? Ano po ang pag-asa natin, kaibigan? Ano po ang gagawin natin kung ang ating kaluluwa ay nakatakdak patungo doon sa dagat-dagatang apoy, kaibigan? Kailangan mo lang, kaibigan, ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ang sabi ho ng Acts 16 verse 31, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." Sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay maliligtas. Ang pagsampalataya mo ito, kaibigan, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Ang sabi ng Bible, kung ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, ang sabi ng Ephesians chapter 1 verse 13, kaibigan, "If after that you hear the word of truth, after that you believe, you were sealed with that Holy Spirit of promise." Kaibigan, pagkatapos mong marinig ang salitang katotohanan na ito, ang ebanghelyo ng kaligtasan mo, kaibigan, pagkatapos mong manampalataya sa ebanghelyo na ito ng kaligtasan, ikaw ay seselyuhan ng banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu, kaibigan, ito ang magpapatunay na ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay magiging anak ng Diyos, kaibigan. At ang sabi ng Bible sa John chapter 1 verse 12, "But as many as receive Him,
to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Ikaw ay bibigyan karapatang maging anak ng Diyos kung ikaw ay sasampalataya sa Kanyang anak, kaibigan, sa pangalan ng Panginoon, sa Panginoong mismo, Panginoong Jesucristo. Yan po ang tinuturo ng Bible, kaibigan. Yan po ang sinasabi ng Bible. Ang katotohanan, si Jesus lamang ang nagliligtas dito po sa mundong ito, sa mga taong makasalanan. Wala pong relihiyon na makapagliligtas. Walang leader ng simbahan ang magliligtas sa iyo. Wala pong tao na pwedeng magligtas sa iyo. Kung hindi, dahil ang Panginoong Jesucristo lamang ang siyang makakapagligtas sa iyo. Anong sinasabi ng Bible? Paano sumampalataya sa Panginoong Jesucristo? Ang sabi ng Bible sa Romans 10:9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ, and shall believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Yun po ang ebanghelyo ng katotohanan, na ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, sa Kanyang kamatayan sa krus, sa Kanyang pagkalibing, at higit sa lahat, sa Kanyang muling pagkabuhay. Kaibigan, dapat kang sumampalataya sa Kanya. Hindi sa gawa, hindi sa anumang bagay, hindi ayon sa iyong sarili ang kaligtasan. Sapagkat ang sinasabi ng Bible, for by grace you saved, not of yourself. It is the gift of God, not of works, that any man should be boast. Hindi sa pamamagitan ng gawa, hindi sa pamamagitan ng iyong sarili. Kung hindi ito ay sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, ikaw ay maligtas, hindi ayon sa iyong sarili, upang sino man ay hindi magmalaki. Kaya ho sinabi ng Bible, upang ang sino man ay hindi magmalaki. Kaibigan, ang relihiyon mo, magharap mo sa Diyos, ay pwede mong ipagmalaki kung yan ang basihan natin ng kaligtasan. Kung ang basihan ng kaligtasan ang gawa, pwedeng may pagmalaki ang ating ginagawa sa Diyos. Subalit, ano sabi ng Bible? Hindi sa gawa, hindi sa iyong sarili. Kung hindi ito lamang ay sa pananampalataya, sa pamamagitan ng biyaya, ikaw ay maligtas. Upang sino man ay hindi magmalaki, ang sabi ng Bible. Maaaring kaibigan, at kilala mong Jesucristo ay ipinapakilala sa iyo ng relihiyon. Subalit kaibigan, hindi po ito ang Jesus na sinasabi ng Bible. Tandaan niyo po kaibigan, you believe not that I am, sabi ng Panginoong Jesucristo, you shall die in your sins. Maraming salamat po. Habang may pagkakataon, tanggapin niyo po ang Panginoong Jesucristo. Jesus saved. Si Jesus po ay nagliligtas. Jesus saved. Jesus saved.